Ngayong bisperas ng Chinese New Year, kabi-kabila na ang mga selebrasyon sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, ang Binondo sa Maynila. Live mula roon, may report si Mav Gonzalez. Mav? Jessica, hindi lang sa pagsasaya kundi sa espiritual na paraan sasalubungin ng mga Pinoy ang Chinese New Year mamaya. Habang food trip at party ang ginagawa ng marami ngayong bisperas ng Chinese New Year, may ilang nakisali sa tradisyonal na pagsalubong nito. Sa mall na ito sa Binondo, Maynila, may maliit na Buddhist temple kung saan pwedeng pumunta mapachino man o hindi. Nilagyan ng bulaklak at prutas ang altar. Pagdarasal daw ang unang gagawin nila pagsapit ng alas 12. To go a temple, to light incense, to talk with the Buddha, to state your intention, and that is doing something good. And also for some, they feel that if you do it this way, you will be able to have a good fortune for the rest of the year. May espesyal na handa rin daw pag bagong taon. Sweetness, malagkit for the family to bond together. Usually, that's the traditional way. Tikoy o yung bilog-bilog. Tinuruan ako kung paano ang ritual na ginagawa ng mga Buddhist pagpatak ng alas 12. Magsisindi ng insenso at hahawakan ito sa may noo kung nasaan daw ang sentro ng karunungan. Sasabihin ang mga katagang Namo Amit Wofo ng 3 beses, na ibig sabihin ay infinite light, infinite life. When you say infinite light, it means bright future, bright, clear mind. And then infinite life means long and healthy life. Pagkatapos, luluhod para sabihin ang intensyon o hiling mo kay Buddha, tsaka 3 beses na luluhod para makumpleto ang ritual. Natutuwa raw ang mga Filipino-Chinese na maraming Pinoy ang interesado sa kanilang kultura. Kaya naman sa mall na ito sa Binondo, naglagay ng malaking imahe ni Buddha para masubukan ng mga namamasyal ang tradisyonal na pagsalubong sa Chinese New Year. Nagbabaka sakali, yung wish, baka mag-grant ang wish, ganon. Opo. Ano po ba maming pinagpipray ninyo? Good health, tsaka para sa mga anak namin. Sa business, para lalo lumago ang business. First time lang namin. Katahimikan, magkasundo China tsaka Philippines. Mahigpit na seguridad naman ang ipinatutupad sa Binondo, Maynila. Bukod sa police visibility, may mga K9 dogs at bomb squad ding umiikot sa lugar. Sabi nga po natin, yung security is everybody's business. Maging vigilant po sana lahat. Kapag mayroong napansin na kakaiba o kahinahinala, pagbigay po alam sa aming mga kapulisan para ma-actionan po natin. Dagsa rin ang mga namimili. Bukod sa tikoy, mabenta ang mga pampaswerteng bilog na prutas. Agaw pansin din ang peras na kinortehan ng Laughing Buddha. This one, it has a Chinese character. It is known as Fu. Fu means luck, swerte, and prosperity. So, kaya bumili ako, try our luck for this year. Pero sabi ng ilang feng shui expert, hindi naman kailangang maging magarbo ang handa para makaakit ng swerte. Ang mahaba po, it's a symbol po na parang long life. Yung mga bilog-bilog, like mga dumplings or mga siomai, ito ibig sabihin kasi niyan, syempre ang pork is something to do with wealth and abundance. Jessica, hanggang ngayon buhay na buhay pa rin itong Binondo sa Maynila. Dito nga sa Ongpin Street, kung nasaan ako, halos wala ka ng malakaran doon sa bahagi malapit doon sa maraming mga tindahan. At inaasahan naman natin na mamaya nga na alas 12, marami doon sa mga Chinoy natin, yung mga talagang practicing Buddhists, ang pupunta naman sa mga templo o di kaya uuwi sa kanilang mga bahay para magdasal doon sa kanilang altar para naman salubungin yung Chinese New Year, Jessica. Napansin ko lang, Mav, sa yung mga video, parang hindi lang mga Chino nakikiselebrate, marami na ring Pilipino, no? Parami na ng paraming mga Pilipino ang naniniwala na rin sa mga tradisyon ng Chinese New Year. Oo, Jessica. In fact, dun sa mall na pinuntahan natin kanina, yung malaking makeshift temple na ginawa nila, halos lahat ng nakapila kanina, mga pure Pinoy, yung mga most of them nga, Catholics, Christians. Ang sabi naman nila, gusto lang din nilang makisali dito sa Chinese tradition na ito nga, ng pagsalubong sa Chinese New Year. At isa pa, ang sabi ng mga nakausap natin, ano naman daw ang masama kung magdasal din sila dito to ask for the blessing of Buddha. Ang sabi nila, magbabaka sakali na rin sila. Dahil wala naman daw harm na magdasal sila sa marami, Jessica. So bukas ba yung mga restaurant at
wait until after midnight, Mav? Kasi swerte yung abutan ka daw ng New Year na kumakain ng ganyang paniniwala. So, bukas din ba yung mga kainan dyan sa Chinatown? Jessica, dito sa bahagi ng Ongpin, maraming mga restaurants dito ang 24 hours ng bukas at meron ding mga tindahan dito ng mga pampaswerteng pagkain kagaya na lang nung tikoy, hopya, itong mga pagkain na ito. Meron ding mga tindahan at 24 hours na sila bukas dahil alam nga nila na maraming mamimili ngayong araw, bisperas hanggang bukas na mismong araw ng Chinese New Year. Doon naman sa mga mall, hanggang past midnight din sila ngayon, Jessica, dahil nga merong isang malaking mall dito sa Binondo na magkakaroon naman ng programa mamaya para sa pagsalubong ng Chinese New Year, Jessica. How about firecrackers? May may regulasyon ba? Kasi alam ko, bahagi rin yan ng pagsalubong ng Chinese New Year, yung mahabang parang sinturon ni Judas pero mas malalaki yung mga yung mga firecrackers nila. Yun ba, allowed ba sila na magpaputok nun? Jessica, dito sa area natin sa Binondo, meron lang designated firecracker zone tayong nakita. So meron ngang isang mall dito na kanina mga 6 p.m. Nagkaroon na sila ng fireworks display. Pero yung firecrackers mismo ay wala silang lugar, particular dito sa Ongpin Street na sikat dito sa Binondo dahil puro tao at tindahan. Kaya wala ka ring mapaglalagyan ng mga firecrackers. Kung pampaswerte naman, alam naman natin na kaya ring firecrackers ay para daw maingay, para itaboy mo yung malas at saka to ring in also the new year na masaya ka. Dahil nga wala tayong mga paputok, ang ginagawa na lang nila dito ay kanina pa merong mga dragon dance. Parang every hour merong dragon dance dito sa kahabaan ng Ongpin, pati na rin dun pa sa kabilang side ng Binondo papunta sa Divisoria, Jessica. Okay, so ingat lang, no? Maganda yung sinabi ng pulis, no? Security is everybody else's business. So, yung mga nandiyan po sa Binondo, sa Ongpin, sa Chinatown, sa Maynila, magandang magsaya pero dapat vigilant din. Bantayan yung inyong mga katabi. Kung may kahinahinala, ipagbigay alam lang daw po agad sa ating mga otoridad. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez, Kung Hei Fat Choi, Kyung Hee Watsai. I hope I said it right. Happy New Year!